may paliwanag si Kim Chiu tungkol sa mainit na pinag-uusapang kuha sa kamera ang kanilang holding hands ni Paolo Abilino kamakailan. Matatandaang nahuli ng kamera ang Kim Pao sa black screening ng And the Breadwinner Is na magkahawak kamay. Well, hindi naman talaga holding hands kundi hawak ni Kim ang kamay ni Paolo na parang boyfriend o asawang hinila habang dumaan sila sa likod ng kamera. Dahil dito kinilig ng husto ang mga Kim Pao fans at kumpirmado ng araw na magkarelasyon na ang dalawa. Sa latest interview naman ni MJ Felipe ng ABS-CBN sa Kim Pao ay natanong sila kung ano ang kwento sa likod ng holding hands. Sabi ni Kim, nasa gilid lang daw kasi si Paolo nung time na yon. Dagdag pa niya, ayaw niya talagang nasa gilid lang siya. Siya talaga ang tunay na nakamask at nakakap at nakahodi. Dagdag pa niya, hinila ko siya noon kasi kasama din naman namin siyang manunood para rin. Kasi nag-promise kami kay Vice na manunood talaga kami ng movie niya. Yan ang paliwanag ng aktres. When asked about the fans' comment na magjowa na sila at sobrang komportable na sila, natatawang sabi ni Kim, grabe naman yung magjowa. Pangatlong project na kasi namin to. Ang tinutukoy ni Kim na pangatlong project nila ni Paolo ay ang first movie nila na My Love Will Make You Disappear. Sabi naman ni Paolo, si Kimi naman talaga parang siguro sa tagal na rin naming nagkatrabaho, naging komportable na rin kami sa isa't isa at kumbaga, ito na nga rin, may bago kaming pelikula so hindi ko na rin alam ang sasabihin ko. Sabay tawa ng aktor. Natanong din ang aktor kung ano ang reaksyon niya na laging tinutokso si Kim sa kanya sa It's Showtime. Natatawang sabi ng aktor, kaya mo yan Kim, mabuti na lang wala ako sa It's Showtime. Sabi naman ng Chinita Princess, ganun lang talaga kami doon sa Showtime. Asaran, biruan, parang good vibes lang kami doon. Pamilya talaga, walang pikunan. Quick Kim Pao update ulit tayo today mga chika, at ang pag-usapan natin ay yung naging interview ni MJ Felipe kina Kim Chiu at Paolo Abilino last Sunday mga chika, noong pictorial nila para sa kanilang movie poster sa My Love Will Make You Disappear. Actually yesterday mga chika, natakil ko na yung panimulang bahagi dito sa interview na ito. Pero ngayon mga chika, talakayin natin yung mas nakakakilig na mga part. Simulan nga natin yan mga kachika, nung sinabi ni Kimi na kapag nakikita daw siya ni Papi Paolo Abilino, nawawala yung pagod nito. So mga kachika, maski nga si MJ Felipe nagulat sa sinabi na yan ni Kimi. And then Paolo quickly respond, grabe nga mga kachika. Pero parang biniro niya lang naman dyan si Kimi. Kasi sa latter part mga kachika, in-explain niya na agree naman siya dun sa sinabi ni Kimi na nakakawala daw talaga siya ng pagod mga kachika. Kasi nga daw she's so bubbly na naa-uplift niya yung emosyon ng mga taong malulungkot sa paligid niya. Yes, kasi pag nakikita niya talaga ako, nawawala yung pagod niya. Oh, grabe. Uy! Sino ako doon? Pero totoo ba yun? Nawawala ba pagod mo? Nawawala dahil bubbly naman si Kim. Kumbaga, very happy naman yung personality niya na uplift niya kahit yung mga malulungkot na tao sa paligid niya. Yan nga yung number one reason mga chika, kaya bagay na bagay siya kay Paolo Abilino. Kasi di ba nga si Paolo sobrang tahimik, sobrang seryoso mga chika. He's a pure introvert. And then kapag kasama niya si Kimi, sumasaya mga kachika yung atmosphere niya eh. Dahil nga si Kimi mga chika is the exact opposite of Paolo. She's an extrovert mga chika. Biro siya, madaldal, galaw-gaw, and most of the time mga chika, madali lang sa kanya yung makipag-socialize dun sa mga tao sa paligid niya. Kaya nga talagang click na click sila mga chika, hindi lang sa mga previous projects nila, pero in real life. Diba? Kapag sila ini-interview, makikita nyo na si Kimi most of the time tawa ng tawa. Diba? Siya yung palangiti, while Paolo naman yung mukha niya mga kachika parang laging nalulungkot. Kaya mga chika, kapag magkasama sila sa isang interview, nababalance eh. Kung naboboringan kayo kapag si Paolo yung sumasagot, mga chika, binabawi naman niya nung pagka-hyper ni Kimi. And then mga chika, dun sa next part naman, kung sinabi ni MJ mga chika na marami daw nakakapansin na si Kimi tsaka si Paolo ay joke
jowa-coded na. Kumbaga sobrang komportable na daw sila sa isa't isa. And I definitely agree mga kachika nung sinabi yan ni MJ. And then si Kimi mga chika, of course sinabi niya kaya daw sila komportable. Siyempre marami na daw silang projects na pinagsamahan. Though for me mga chika, personal opinion ko lang komportable si Kimi hindi lang dahil sa mga projects that they're together or do sa mga performances nila nang magkasama sila. Feeling ko mga chika, komportable siya kay Paulo because Paulo is treating her well. Nire-respeto siya, inaalagaan siya, may malasakit sa kanya mga kachika. Ganun lang kasimple yun, di ba? Kaya magaan yung loob niya kay Paulo dahil pinahahalagahan siya nito. Siguro hindi niya lang masabi directly mga kachika dyan sa interview na yan. Of course, that was a spot interview. Hindi nila napaghandaan yan mga kachika. Actually, nung si Paulo na nga mga kachika, yung tinanong ni MJ about nga this jowa-coded thing between him and Kimi, hindi na nga siya nakasagot ng maayos. Parang ginaya niya lang yung sagot ni Kimi na dahil nga raw marami na silang projects na pinagsamahan, and then sinabi niya na hindi niya na alam yung sinasabi niya. Ngayon mga chika, tatapatin ko kayo marami akong nabasa sa comment sections, binabash nila si Paulo. Yung tipong parang ayaw daw ni Paulo kay Kimi, parang wala daw gana sa interview. Merong pa nagsasabi mga chika, tropa lang daw yung tingin niya kay Kimi. Well, what do you expect? Silang dalawa ay nasa starting part pa lang nung kanilang relationship. Okay? So hindi tayo pwedeng mag-demand ng mga something na ayaw nilang gawin. Again, like what I said earlier mga chika, feeling ko spot interview yan nasurpresa sila dyan sa mga tanong na yan ni MJ. Kaya sila rin mismo, hindi sila makapag-formulate nung tamang sasabihin. Kasi mga chika, kapag nakapagbitaw sila nung salita na against sa turo ng management, mga chika, pwede kasing magkaroon ng issue yan diba? Ngayon yung mga tao kasi nagde-demand sa kanila na parang gusto sila gawing robot. Kapag sinabi na mag-holding hands kayo, dapat mag-holding hands sila. Pag sinabi ng mga tao na dapat mag-kiss kayo, dapat mag-kiss din sila. Mga chika, hindi ganon, diba? Kagaya nung sinabi ko dating-dati pa, let's enjoy lang, diba? Kung silang dalawa nag-e-enjoy sa kung anong meron sila ngayon, tayo rin dapat ng mga fans nila, sinusuportahan natin sila. Kumbaga, enjoy lang din tayo. Kasi mga chika, kapag hindi na nila tayo pinatakam, kapag kayang relationship nila, inopen nila sa public, hindi na in private, yung tipong wala na silang itinatago sa atin mga kachika, baka manawa din tayo kaagad Have you ever wondered mga kachika na kung bakit hanggang ngayon nakatutok pa rin tayo sa Kim Pao? Kasi hanggang ngayon, binibigyan pa rin nila tayo ng feeling of thrill and excitement. Di ba mga kachika? Yung parang pinag-iisip nila tayo sa kung ano ba talaga yung meron sila na ba talaga, hindi pa ba sinasagot ni Kimi si Paulo, yung mga ganong tanong mga kachika, kaya tayo na-excite. Ngayon imagine kung open book na sila sa atin, may aabangan pa ba tayo sa kanila? Di ba commonly mga kachika, kapag ka-love team, nagkaaminan sila na, kumbaga, inopen na nila sa lahat yung meron sila. Mga chika, wala nang aabangan yung mga tao There's nothing more to explore. Ngayon yan yung dahilan mga chika, feeling ko kaya binibiti nila tayo lagi sa kanilang mga sagot. Mga chika, yan yung something na malamang sa malamang yung mga tunay at loyal fans lang yung makakaintindi. Kumbaga sinusuportahan natin ang Kim Pao kahit sila na or hindi pa. Ganun lang kasimple yun mga kachika. Ang pasensya na mga chika, medyo nakaka-triggered lang kasi yung ginagawa nilang pangahambalo sa Kim Pao, lalo na kay Paolo Abilino. Kumbaga hindi lang magawa yung gusto nila or hindi lang nila marinig yung gusto nilang marinig, ibabash na, kumbaga sasabihin na hindi na worth it suportahan, wag na natin panoorin yung movie na yan. So, para sa akin mga chika, masyadong mababaw yung dahilan na yon. And then mga chika, doon na tayo sa last part nung interview na ito, kung saan natalakay nga rin ni MJ Felipe kung paano inaasar si Kim Chiu palagi sa It's Showtime. Actually mga chika, si Paulo nga ay nagpasalamat yan kasi wala siya sa It's Showtime. Alam naman kasi natin na kapag nasa stage yan tapos inaasar siya mga kachika, hiyang-hiya yan Being ang introvert mga kachika, kapag ka nasa harapan ka ng maraming tao and then pinag-uusapan yung private life mo mga kachika, gusto mo na lang maglahong parang bulan. Yan yung mga sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko na introvert lang din mga kachika. While Kimi naman mga chika, sinabi niya na talagang good vibes lang daw sila sa It's Showtime. Kumbaga it's very normal na nagbibiroan sila. Sabi nga niya mga kachika, joke lang naman daw yon. Pero sabi ni MJ mga kachika, jokes are half meant daw. And then si Kimi naman sumagot din kaagad siya. Sabi niya, it depends. It depends if it's meant. Mga chika. Pero ano reaction mo na talagang tinutokso si Kim lagi sa'yo sa show? Kim,
kaya mo yan, mabuti na lang wala ako sa showtime. Pero nakakalang kasi parang Kim, nalulusutan niya lang. Aba, syempre, dahil de, ganun lang talaga kami doon sa Showtime. Asaran, biruan. Parang good vibes lang kami doon. Pamilya talaga. Jokes are half men. Grabe naman. It depends. Yeah, if it's meant. Yeah! So in some way mga kachika, pinapatulan niya yung biruan kasi merong chance na totoo rin kasi yung sinasabi ng kanyang mga fellow It's Showtime host. So si Paolo Machika, tahimik lang siya dyan, nakikinig siya, nag-o-observe. For me, hindi na naman ito bago mga kachika. Di ba most of the time kapag ini-interview sila, si Paolo nakikinig lang yan mga kachika. Kapag hindi mo siya tinanong, hindi siya magsasalita. Di ba? Hindi kagaya ni Kimi, isa lang yung itatanong mo dyan, ikukwento na sa'yo yung buong buhay niya. So turapak mga kachika, dyan nga sa interview na yan, marami talaga yung kinilig. Pero madami din yung naboring or nakulangan sa mga sagot, lalo na ni Papi Paulo. So siguro ang advice ko lang mga kachika, wag tayong masyadong mag-demand sa kanila. Respeto lang muna natin kung ano yung mga gusto nilang gawin or ipakita sa atin kasi dun sila komportable, dun sila masaya. Dun naman sa mga previous events nila, di ba, na magkasama sila, never naman nila tayong binigo na pakiligin. So sa mga ganyang classic prize interview, expect na natin na talagang medyo nakakabitin yung mga isasagot nila.